Naglabas po ng statement si Secretary Chu Laurel at medyo mukhang palagay ko ito'y patungkol sa inyo naging statement dati ng FFF at ng grupo ho ng Magsasaka Party List. May binabanggit siya rito na sabi po niya dito, we want to hear from the actual beneficiaries, ika niya. Ito ho yung claim na mayroon pong mga irregularidad doon sa mga farm machineries, pati po sa mga fertilizer at yung mga substandard seeds. Ang sinasabi niya po dito, alright, ang sabi niya po, we want to hear from the actual beneficiaries. At ika niya dito, ayaw daw ho niya nung mga anekdotal lamang na mga report. At sinasabi din po niya dito, if there are problems with after-sales service or defects in the equipment, this will show up in the survey. So sabi niya, mag-survey tayo sa mga kooperatiba sa buong Pilipinas. Ano po yung reaction dito? Well, kasamang Ted, mabuti naman yung yung binabalak ni Secretary Chu Laurel na magdaos daw sila ng on-the-ground na survey. In fact, as we speak right now, Ted, si Secretary Laurel kakalapag lang siguro doon sa cooperative nila Sally Duquesa. Yan po sa Pindangan 2nd, Camiling Tarlac. Siya po yung in-interview ninyo mga 2 weeks ago. At patungkol doon sa makina, yung kanilang combine harvester na madaling masira. Opo, at saka ang tagal ng spare part. Alam mo, that very same day, dumating po yung spare parts pero defective pa rin. Pero finally, naayos na naman po after about a week. Yan po yung papasalan ni Secretary Laurel. Kaya mukhang tumalab yung interview ninyo sa na Madam Sally Duquesa. Anyway, so welcome po yung on the ground na survey po ng DA. But it is not enough kasamang Ted. Kasi nagtataka po ako kung bakit kami po yung nag-report ng mga naging issue patungkol po sa bakit ilan lang yung mga supplier, diba, ng makinarya, etc. Bakit kami na nag-report in the very first place, hindi malaman kami sinangguni. Sana naman, sinabi ni Secretary sa akin, Mr. Montemayor, kasama mo si Attorney Kabatpat ng Magsasaka Party List. Ito, can you meet with us para bigyan mo kami ng additional details? Until now, wala po kaming meeting na ganon. So, I'm just surprised why wala man lamang ganong klase pong pag-uusap. Kasi Kated, may mga issue na hindi makikita po ng DA sa on-the-ground interviews with ating mga magsasaka. Example na lang, dumating yung binhi na hybrid, Ang maganda naman ng ang germination, etc. Pero, ang may isang basic question diyan, overpriced ba yung na yan? Hybrid seed na na in-award po ng DA sa isa o several suppliers. Hindi po masasagot yan And we have information to show na there is overpricing going on dito po sa mga bidding at procurement po ng mga hybrid rice seeds. Ang po dito, Ted, ang modus operandi, ang regional office, meron po yung tinatawag allowable budget cost. Kumbaga maximum budget na nakalaan po for the purchase of hybrid rice seeds. Magbibidding ngayon yung mga mga bidders. Whoever gets the winning bid, isasagad ng regional office daw dun sa maximum allowable budget cost. Pero ang actual po na ibibigay less than. So yung balance po paghatian na lang yun for the boys. Opo. Ganyan po. Isa po yung sa kalakaran na nababalitaan namin. Hindi po lalabas yan dito sa on-the-ground survey kasi siyempre hindi malalaman ng magsasaka yun na ganun palang pagpipresyo po ng binhi. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast.
mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!